Good morning, good afternoon, good night. Bacolod, Poso Tubero. Update lang tayo sa ginagawa nating basement renovation, kung saan eto nakapagsimula na kami mag drywall. Ito yung ating sinasabi kong master bedroom, na kung saan ayan, ito yung pinakamaluwang na may sukat na 100 square foot. Ayan. And then ayun, ito yung entrance, kung saan ayan, stair, basement nga, tapos ground floor NGL, yung National Grid Line ng Canada. And then tinutumbok niya, nakapal letter U to. Ngayon, ayan, happy ko nga, master bedroom, then gitna washroom, and then ito isa pang hallway na kung saan ayan, nilagyan natin ng mga electrical wiring. Ayun, papunta dito sa panibagong room, yung second room. And then ayan, may pin light na rin, then landing din to, pin light sa gitna. And then ayun, ito yung isa pang pinto ay naharangan lang ng fridge dahil hindi pa nga kami tapos. At ayan, ito yung papunta naman sa isang barbershop, kung saan isang kwarto rin to na gagawin daw niyang kung sakasakali na barbershop. Ito yung kanilang isa pang pinto para sa fairness. Ngayon, ito yung gagawin nating mini kitchen. Hindi pala mini kitchen, halos nandito na lahat. Kitchen, and then ito yung ilalim ng hagdanan. Itong ilalim ng hagdanan nagkakasukat ng almost 3 feet. Kaya ang gagawin natin dito, ayun, lalagyan natin to ng, gagawin natin itong laundry area. Kaya ayan, mga kabaon katubero, istilahan na natin to ng for laundry water line, kung saan ito yung kasabay kamay natin, ito yung hot nya at ito yung cold nya. And then ito yung drain pipe ng kanilang washing. Ayan, dito sasabit lang siyang ganun. Yan, okay. And then dito natin sila pinaraan. Ayan, ito yung pipe nya, ito yung cold, ito yung hot. Flexible pipe ang ginamit natin na PPR. Ayan, ito dito tayo kumunik dahil ito yung exhaust pipe nya dito. Then dito naman lalagay natin to ng countertop ng kitchen sink. Ito naman yung ating plumbing. Yan, ito yung drain nya, ito. And then naglagay tayo ng T. Bakit T? Kasi naglagay din tayo ng exhaust pipe dito sa taas. Ayun, exhaust to. Ito ibabaw na to. Kumunik naman siya dito uli sa ating exhaust pipe. Kaya natatabingan na ng stud, kaya hindi na natin ganong makikita. And then dito naman sa pwesto na to, dito natin lalagay yung kanilang electric stove. Ayan, talagang akala mo naka-plano, naka-engineer. Then dito naman, sabi ko nga, dito yung countertop ng kanilang kitchen sink. And then dito naman natin ipupwesto yung fridge na yon, na nasa isang kwarto, nasa kabilang kwarto, dahil nga hindi pa tayo tapos. Dito natin sila ipupwesto. Kaya naglagay na rin tayo dito ng outlet. Ayun,
Ito yung outlet niya. At may outlet din dito sa kabila. Ito, nakapwesto na tong isang fridge. At ayun na. Andun yung outlet. And then dito nga sa ating master bedroom, ayun yung mga room, ayun yung ilaw. Pag pinatay mo at sinindihan mo, ayun, kulay puti. Pag pinatay mo uli at sinindihan mo, ayun, medyo mapula. Ngayon, dito tayo sa ating washroom. Ayan. Naglagay tayo ng dalawang pin light. Ayan. Isa rito at isa dito sa gitna, kung saan dito sa dulo niya sa may wall, ito yung ating shower, ito yung ating shower bulb, and then ito naman yung ating faucet, kung saan kapag katapos na nila mag shower, dito siya mag-exhaust, dito siya mag-drain para mawala ng tubig o madrain yung tubig ng kanilang, yung tubig na nasa ibabaw ng shower, mag-exhaust drain siya rito sa faucet sa baba. Napaka-importante nito. Akala nyo faucet lang siya, hindi. Drain siya nung nasa sa taas na yun para hindi mag-stuck yung water na nasa shower. And then eto naman yung ating sa may bowl ng kanilang toilet. Ito yung ating inlet papunta dun sa toilet plus. At dito rin kukonekta yung ating, kung gusto nila maglagay ng bidet, lalagyan natin. At dito naglagay tayo ng outlet para dito sa kanilang vanity. Ito naman yung abang natin ng pipe dun sa sink drain ng kanilang vanity. At sabi ko nga, always right yung inlet ng hot water o yung water line ng for hot. At left naman yung sa cold line ng water line. Yon. Then dito yung switch niya. Ayan, dito sa gilid. Ito yung switch. Yung switch niya, yung isa para sa ilaw at yung isa naman para sa exhaust. Ayan, dun sa ceiling niya naglagay tayo ng exhaust at naglagay tayo ng vent o yung ventilation niya para sa aircon and heater para pagka winter or summer. Yon. Ganon din dito sa ating room 2. Ayan. Yung room 2, hindi pa natin siya natatakpan at hindi pa nga tayo tapos. Ayan. Ganon din. Nakikabit na rin natin yung center light. Yung unang bukas, maputi. Pangalawang bukas, ayun, mapula. Double switch yung ating ilaw. Then dito sa third room naman, ayun. Ayan nga, tatlo yung pin light dahil halos umiskwala to. Kumbaga nagkaroon siya ng tatlong angle. Parang nagkaroon siya ng tres agua. Kaya tatlo yung pin light niya. Dalawa, naka-straight at dun sa mismong sulok. Ayan. Yun. Alright. And then nilagyan na rin natin to ng every room naglagay tayo ng ventilation, ng vent, tapos ng exhaust. Ayan, may exhaust din siya. And then dito nagpalagay siya ng hugasan ng buhok sa kanyang customer. Ayan, mayroon din tayo ng hot and cold line. And then ayun, naglagay din tayo ng exhaust. Ayun, ito yung exhaust pipe nya.
Ayun yung sink drain niya. Alam nyo ba kung saan natin pinagapang yung kanilang exhaust? Nagliko-liko. Ayan. Mula rito sa taas. Lumiko doon. Kumonekta rito. Nag-T. Doon sa kanilang vanity. Sa kanilang shower. Ayan. Pinadaan natin sa metagiliran ng sa vent niya. Vent tube niya. Ayun. Papunta doon. And then, lumiko. Umakyat. Ayun. Ito ang lahat ng connection ng kanilang exhaust pipe. Napaka-importante ng exhaust pipe para yung tubig nakakahinga, mabilis bumaba. Okay. Thank you so much. Thank you, Lord. Maraming salamat sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin. Ginagabayan nyo kami sa bawat aming pagkilos na ginagawa at binibigyan nyo kami ng kaalaman. Maraming salamat po. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoong may kapal sa biyaya na binibigay niya sa kaalaman, sa kagalingan. Napakabuti mo. Iba ka sa lahat. Maraming salamat. Additional po yung ating exhaust, yung ating exhaust fan. Ito yung kanyang exhaust pipe. Ang ginamit natin, flexible, yung silver, para hindi na tayo mahirapan. And then ayan, dyan natin siya ibubutas. Ayan, isa, dalawa, and then gagawa pa tayo ng exhaust ng ating dryer dito. Dyan din natin siya paraanin. Medyo pinahirapan tayo, pero hindi tayo pinabayaan ni Lord. Binigyan niya tayo ng isip na at siya ang nagtuturo sa atin kung paano natin magagawa to. Ang totoo, hindi namin to alam gawin, pero dahil kay Lord kasama namin siya, nagagawa namin ang lahat ng bagay dahil tinuturuan niya kami. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you, Lord. Bacolod, Poso, Tubero.